Hello mga viewers and followers. Usa ko mga kaigsuonan diha ni Kristo. Mayong pag-view. Inarosab kita nining lain usab nga episode. Nga atong tema karon mahitungod sa Roman Catholic Church. Kinsa gyud nagtukod. Kay daghan kaayo ang atong mga kaigsuonan mo deny gyud nga dili si Kristo nagtukod, kay naay laing nagtukod. Unya, katawanan kaayo kay labihang daghana nagkalain na lang nga mga ilahang pangatarungan kinsay nagtukod. Ya kung nato ning sumadahon, wa gyoy mga historical records, fact from history, recorded coherence and cohesive ning ilang gipanghinganlan. Panalitan, una nilang isyu mao nga ang nagtukod kuno sa Iglesia Katolika si Saint Ignatius of Antioch niadtong AD 107. Na ikaduha nilang isyu nga kini kunong nagtukod sa Iglesia Katolika si Constantine the Great niadtong tuig 325 Anno Domini. So duha na ni ka founder ilang hinganlan nga managlahing katuigan nga sa may tinuod kaani. Ikatulong isyu nga atong nahinagbo sa Facebook nga ning comment sa ato nga ang Iglesia Katolika kuno mugna kuno ni pinaagi sa Edict of Thessalonians niadtong tuig 380. So ikatulo na. Ikaupat nga naapoy laing pastor pod ningon ka nato antod nga giblock ta nga gatukod kuno sa Iglesia Katolika mugna daw ni Pope Gregory the Great katong Pope Gregory I nga ika 64 ka Santo Papa gikan ni San Pedro niadtong tuig 33 AD ngadto sa 67 AD. Nga kini si Pope Gregory the Great nga na ilas kasaysayan nga Pope Gregory the Great or si Pope Gregory I natukod kuno niya adtong mga tuig 590 AD and above. So man niya mga pasangil. So gato ning klarohon wa gyoy bisan usa bisag putos buhat na lang nga mabasa nga historical facts or evidence fact from history nga recorded coherence and cohesive ninang atong gipanghinganlan. So ato ni karong sumadahon. Unang-una si Saint Ignatius of Antioch nga mo'y lang gipasangil nga mao kuno'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Mo'atag gamay background ni Saint Ignatius of Antioch. Si Saint Ignatius of Antioch mo'y ika-third bishop of kini ang Antioch. Nga tikdot nga naa sa Acts 11:26 nga ang mga tao sa Antioch kadto mga tumutuo ni Kristo for the first time called Christians. Unya the same place of Antioch kay kini si Saint Ignatius of Antioch, third bishop of Antioch man for the first time ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo nga naa sa Mateo 16:18 nga dili mapukan. For the first time ginganla na ni Saint Ignatius of Antioch nga Catholic Church. Subot pasabot nga kini mga iglesia nga diin dunay mga magtotoo nga na-organize palitan ang kanang iglesia sa Cappadocia, iglesia sa Thessalonica, iglesia sa Colossians, iglesia sa Roma ug lain pa mga kaiglesiyahan, kining tanan gihimo na niya usa lamang ang pangalan Catholic Church. Kasi Kristo man gid ang anli nga ang iyahang gitukod ang Iglesia Katolika labi pa sa mga Biblia nga ecumenical. Di na ito mabasa diha sa mga ecumenical Bible ng mga hubad. Kay ug ato mabasa diha maghilak ning uban ato mga kaigsuonan nga non-Catholics. So, natay mabasa sa confraternity. Pero di po nila dawaton. Arita sa kuan. Kini ang origin nga for the first time ginganlan ang tinukod sa tong Ginoo nga iglesia nga di mapukan og Catholic Church. Kinsay naghingala ni ana mao si Saint Ignatius of Antioch. Dili kay siya nagtukod ang pangalan ra. Unya kini si Saint Ignatius of Antioch daghan kay ni siya og mga sinulat gani. Naay mga writings niya kay gitawag man sila og mga kini ang anti-Nicene Fathers. Nga wala pa ang mga Nicene Fathers. So, mo na ang background ni Saint Ignatius of Antioch. Dili siya may nagtukod. Siya naghingan sa iglesia ang gitukod sa tong Ginoo. Ngawa nga list tong Ginoo except dingon siya nga akong iglesia. So, man niya. Karon, arita ning ilang pasangil nga si Constantine the Great. Unsa may papel ni Constantine the Great? Sa history, si Constantine the Great mao ang first Roman emperor nga na-convert into Christian.
dili in taon mo nagtukod sa Iglesia Katolika. Nag-converted siya nga sa Kristyanidad. Pilagi sa grupo sa mga Arianism. Lain ang topic ng Arianismo, pero Christian na sila, nga mga sakop ni Arios, nga lain ang topic. So sa background ni Constantine the Great, naghimo siya og religious toleration nga gisilyuhan pilagi sa Edict of Milan. Unsa may sulod niya na, gihatagan niya og religious freedom ang iyang imperyo, nga libre na sila magmisa diha sa publiko, magampo diha sa publiko, wa nay persecution tungod kay na-convert naman siya into Christian. Nga labaw sa tanan, kay na-convert naman siya into Christian, muna na nga free na kayo, libre na ang Kristyanismo. Dili kay siya magatukod sa Iglesia Katolika, kay diha naman daan, wa pa matao si Constantine the Great, diha na ang Iglesia Katolika. Nabay balay nga maguna, nga wala pa matao ang panday, nga mo'y muhimo sa balay. Kay wa pa si Constantine the Great, doon na nay 25 ka mga pangulo o Santo Papa ang Iglesia Katolika. Wala pa matao si Constantine the Great. Kaya tao si Constantine the Great niadtong February 27, year 272 Anno Domini. O niya, sayang wa pa si matao, doon na nay 25 ka Santo Papa o pangulo ang Iglesia Katolika. So therefore, sayop og dakong bakak nga siya nagtukod. Kay walay balay nga naguna, natukod na wa pa mataong panday. Sunod nilang ipasiyatab nga ang kining Iglesia Katolika mugna daw ni pinagi sa Edict of Thessalonians. So unsa man ang Edict of Thessalonians? Ang Edict of Thessalonians usa ka pagdawat sa imperyo nga ang official nga religion sa ilang imperyo, sa empire, ang kini ang state religion mao ang Catholic Church. Unya ilang giban ang Arianismo. Yang gidawat ang Nicene Creed. Yaman niya nga ang Catholic Church mo'y gidawat as state religion. Dili kay mo ipagtukod. So, gideklarar sa estado nga ang Catholic Church mo'y state religion. O dili na i-allow ang lain pang pundok destinuan nga mga Kristiyano sama sa Arianismo nga nakahatag og kagubot sa pagtuon ng panahon na. Lain man topic ng Arianismo. So muna tinuod nga nahitabo, dili kay mo'y pagtungha or mo'y pagka-organize, may pagsugod sa Iglesia Katolika nga nang tuiga sa Edict of Thessalonians sa tuig 380. Pagay matao si Constantine the Great, niadtong 272 AD, doon na 25 ka Santo Papa, Iglesia Katolika. So pertigyong sayo pa. So muna garita sa mga documentary evidence, fact from history. Nga na sa Hob 88. Nga read the history books and see. So itong basahon ang history. Gamito na to ang mga standard references, ang mga general references. Another, kini niya ilang gipasiatab nga si Pope Gregory I nga nailas kasaysayan of Pope Gregory the Great. Nitong tuig 590 AD above. Mao ko na nagtukod sa Iglesia Katolika. So ang tinuod, si Pope Gregory the Great mo'y influensya kaayo nga diha na-develop og maayo ang papacy, ang office of the Pope. Nga doon na mga decrees o kaha, doon na dakong papel sa tibuok katilingban ang kinini ang office of the papacy. So muna na ay gihimo ni Pope Gregory the Great. Muna gingalan siya Gregory the Great. Dili kay mo ipag-organize kay si Pope Gregory the Great ika-64 kapangulo o Santo Papa na sa Iglesia Katolika. So wala dako kay bakak. So wala nga ito magisunan nga way mga tuon sa kasaysayan mutuo po nila. So na atong klarohon. Wala na nga naigingon nga an argument contrary to a fact is not valid. Nga atong gibasihan is ang facts from history nga recorded coherence and cohesive. Wala na contrapactum non valid argumentum. Kaya nga itong gibasihan mga facts man and evidences. Dili man ka ng mga argumento nila. Nga ila-ila ramog na silang huna. Nga karon ato ning klarohon. Kinsa man nagtukod sa Iglesia Katolika. Nabalik ta na sa Hob 88 nga read the history books and see. Unsa may naas kasaysayan. Unsa may na-record yun sa kasaysayan. Nga take note. Nga kinirabang history, ilan ning gi-reject kay writings sa kuno sa mga tao. Pero sila kasabot,
nga kining history biya part biya nis curriculum sa atong pag-eskwela sa Department of Education. Nga di gyud ta mo graduate, dili ta kahuman ug di ta kapasar ug dili ta makapasar niining history nga subject. Sa elementary na may araling panlipunan, sa high school na history subject, world history. Nya sa college depende sa atong specialty, na history 1, history 2, ug mag-major kag history na daghang subject sa history. So ilan ang integrate ng history, ruwas la kabaw nga dili biya na fiction ng history. Oran tanig o di ta mo to history, may pagwaan ta mga eskwela niini. Ya, bot ba pasabot nga kanang recorded nga mga facts, recorded coherence and cohesive sa history nga gitudlo sa mga dagkong universidad o mga professors in history, gitudlo ang tagbakak kadi man natuhuan. So ila po ng isyo, mga alibis ra na. So arita sa mga documentary evidence kinsa gyud nagtukod sa Iglesia Katolika. Ano tukod sa Iglesia Katolika wa gyud lain kundi si Ginoong Hesukristo. So mogamit ta og mga general references or kanang gitawag og standard reference nga gidawat sa mga dagkong universidad, mga dagkong libraries tibok kalibutan as source of facts. Ano gamiton? Atong basahon dinhi, although atong gi-plus po diha sa screen. Una natong gamiton, una natong basahon, mo niya ang kini ang The New American Desk Encyclopedia sa page 267. Unsay mabasa diri? Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one, holy, Catholic, and apostolic. So, muna itong mabasa. Sa usa sa mga standard reference, ang The New American Desk Encyclopedia sa page 267. So, lain atong basahon, although atong mag-plus sa screen, muna niya ang ikaduha, ang The New Book of Knowledge. Naana dinhi sa tuang likod, kanini ang nakaputi dinhi. O niya, natay gi screenshot. So, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Yang title diha, Roman Catholic Church. O niya, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem, almost 2,000 years ago. So naha diha, the church may be described as the society that Jesus founded. So muna itong mabasa sa New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Nga kini ko ng Iglesia Katolika, nagsugod ni dito sa upper room in Jerusalem. So sayop na ito magigsuunan nga dito daw sa Roma gitukod. Nga klaro man na kayo nga si San Pablo gipaadtog Roma. Nga ang simbahang Katoliko dito sa Jerusalem gitukod. O niya, nabot sa Roma. Namugod na sa San Mateo 21:23 nga ang gingharian sa Dios itugyan og laing nasod, diin didto managpamunga og mga bunga. Kay sa Jerusalem wa man dawata. So, unsa gihimo atong Ginoo? Si San Pablo gipaadto sa Roma. Ato man mabasa sa buhat 23:11. Nga gipadto si San Pablo ngadto sa Roma, og ang mga paganong Roma na convert into Christians. Kauban diha si San Pedro, nana sa history. So na nga atong mabasa nga ang pagtuo sa Roma, nagsulat si San Pablo ngadto sa taga Roma, muna naa sa Roma 1, city ngadto sa 8. Nga ningon si San Pablo sa sulat, kamo mga taga Roma gigugma pag-ayo sa Dios. Gitawag kamo aron mahimong balaan ang inyong pagtuo. Pagtuo nila sa Roma, katong converted. Christian na. Dili tong paganong Roma. Ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. So, muna niya, ang pagtuo sa Roma, nga nasangyaw sa tibuok kalibutan, matud pang San Pablo sa Roma 1, city nga to sa 8. Yan sa may tinubdan. Nga itong pagtulunan. Gikan man sa Roma. Dayon, si San Pablo ni ngadtog Espanya. Nga, sa na mabasa. Ano na mabasa sa Roma 15:24 ngadto sa 28. Nga si San Pablo ning adtog Espanya. Nya kinsa may nag-Christianize sa Pilipinas. Take note nga ang Espanya, si San Pablo nag-Christianize. Unya nag-Christianize Pilipinas, mo ang Espanya niadtong March 16, 1521. Nabot is Pilipinas ang Simbahang Katoliko. Where in fact bago lang ta
kini ang celebrate sa atong ika 500 years sa simbahang Katoliko. Ngadtong year 2021 kay 1521 man diri abot. Unya karong year 2033 magsaulog na ta sa atong ika 2000 years founding anniversary sa Iglesia Katolika. So mag 2000 na ta ka katuigan ining kalibutan na ang Iglesia Katolika. Where in fact, doon ay mga military nga nagtuon ug unsay taktika ining Iglesia Katolika kay lig-on kayo nga institution nga wa gyud mapukan despite the persecutions, despite karon nga libang daghana sa mga pundok nga mga non-Catholics nga niabot nag 60,000 kapin kanakalaing sikta nga nagtabang og atake sa Iglesia Katolika, remains the Catholic Church strong. So nagpabiling lig-on siya wa mapukan gikan sa anyo 33. Mao man ay saad sa tuwing Ginoo. Ningon atong Ginoo nga et fortae in fere non prevalebant adversus iam. Nga bisan pa ang gangaan sa kamatayon dili makalumpag. Nga lawas tanan, nga atong Ginoo nasa Mateo 28:20, di atong Ginoo nga igosum bobiscum in omnibus debos osque ad siculas colorum. Nga iglesia nga gitukod, yang ubanas kanunay hangtod matapos ang kalibutan. Muna nga lig-on kayong simbahan, nga hangtod karon wa gyud mapukan. Despite nga daghan kay nangatake sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, remain strong ug daghang gyapong membro sa tibuok kalibutan. So atong isunod ang laing general reference ikatulo. Ang Encyclopedia International sa volume 15 page 520. Naa sa kong likod kanini So nata sa screenshot ato man gipag-screenshot. Mo na isod ani. Ato na diha nya. Mo na itong basahon dinhi sa atong screenshot. Mo na isulod. So naa dire sa Encyclopedia International volume 15 page 520. Na dire Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So kinsa ko ni nagtukod sigon sa mabasa nining laing standard reference ng ikatulo na nga International o Encyclopedia International volume 15 page 520 ang nagtukod si Ginoong Hesukristo. Nya kanay fact maniniya. Dili man ni fiction. Dili ni chismes o binarites lang. So man ikatulo. Ikaupat, atong basahon ang kinini ang The New Webster's Dictionary International Edition sa page 155. Again, The New Webster's Dictionary International Edition sa page 155. Matod pa din Catholic. Unsa ning Catholic? The original Christian church before the schism between East and West of the Roman or Western Church after the schism and before Reformation. Unsa kuno nga kining Katoliko kuno mo ni ang original nga Christian church. So wala pa ang Great Schism. Kano sa man ihitabo ang Great Schism? Niadtong year 1054 AD nga migawas ang kinini ang east part of Rome nga mao niya ang Greek Orthodox Church. Nga ang Roman Catholic Church mo ning naa sa west. Nga wala pa Reformation. Kining ang gitawag nila kanang sa Protestant Reformation. So mo ning nga original Christian Church wilain ang simbahang Katoliko. Nga sunod natong gamiton ang kaning world religions. Kanini ang The Encyclopedia of the World Religions sa page 392. Nga matod pa diri Roman Catholicism. Nga kining gibaglisan din ha. The history of Catholicism is the history of Christianity. So, ang kasaysayan kuno sa Katolisismo, mo ning kasaysayan sa Kristyanidad. So, nagtandem ni silang duha. Ang kinini ang isa nga kinini ang The New Webster's Dictionary International Edition page 155. Nga ang Katoliko mo ay original Christian Church. O niya ang The Encyclopedia of the World Religions page 392 nag-ingon nga the history of Catholicism is the history of Christianity. So, wa man gyud lain nga simbahan. So sa 1,000 kapin ka katuigan kay 1054 AD naman ning Great Schism nga nasipak, dili ingog na sipak. Dunay isa nga nabalik gikan sa punuan. Yang simbahang Katoliko remains in the west part of Rome. So man niya
Sunod atong gamiton ang kini ang laing encyclopedia, Grolier Encyclopedia and Knowledge sa volume 5 page 106. Unsa kunin ang Catholic Church gitawag og Catholicos kon universal, general o nga term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. So, mo niya ang simbahang Katoliko nga divine society founded by Jesus Christ. Napila naman ni kabuok. Lain usab nga kining ang atong gigamit ang Compton's Encyclopedia and Facts. Index, volume 20, page 2024. So, 2024. Again, Compton's Encyclopedia and Fact Index sa volume 20, page 2024. Nga matod padre, Roman Catholic Church. And the word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So, sud ko no, sa usa ka libo ka katuigan, ang tanang mga Kristiyano sakop sa simbahang Katoliko. Ngayon na naman, tungod kay doon naman natabo nga Great Schism of 1054 AD. Muna na, ngayang i-validate. Yan sa maong reference, fact from encyclopedia, nga mo niya ang mga Kristiyano, mo niya ang mga members tanan. Christians were members of the Catholic Church for those first 1,000 years. So, muna na. So, ikapila naman na. So, pertinang daghana. Next, atong gawion ang World Almanac. And the Book of Facts sa page 688. Natay kopya na diri sa likod. 2018 edition niya. Pero kanina niya sa 2016 edition Ngatong kopya diri 2018 edition pero maorag sulod. Nasa page 688. Roman Catholic founded by Jesus, who named St. Peter, the first vicar developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So, sa kuno ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So, asa man tamo tuo? Nining mga chismes minorities or kaning fact from general references and standard references. Lain nga reference, mo niya ang The New Webster's Dictionary of the English Language. Sa page 155. Catholic, nga adjective ko nun the original Christian church before the schism between East and West. So, pareho gihapon o kining ang statement niyaning World Almanac, kining ang Compton's Encyclopedia rather. Nga man ang first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. O niya, mo niya ang original Christian church before the schism between East and West. May tag East and West, sa East mo ng Orthodox Church. Nga, pareho rin gapon og mga pagtulunan sa Roman Catholic Church. Ang diferensya lang nga, dili nila, doon na sila Patriarchs of Constantinople, Diocese of Constantinople. So, wala nila dawata ang Pope as leader. So, mura niya kasi pareho rin creed, Nicene Creed. So, wala niya ang kalainan. Dili parehas sa mga Reformation, sa Protestant Reformations. Gatong makiksunan nga lahi na gitudlo. Pero ang wala mga dagkong Christian churches like the Catholic Church in the West, the Roman Catholic Church in the West, and the Orthodox Church in the East, pareho rin din sila. Hasta mga Anglican churches o given ang Lutheran. Ang maglahi ra kini ato makiksunan ulahi na kaayo diri nas mga 1500s after the Reformation or Protestant Reformation. Yan migawas na Martin Luther sa Iglesia Katolika. Yang parte nagana sa 60,000 kapina kanagkalaing sikta. Yang puro sa banin nangangkon. Nga sila'y tinukod ni Kristo. Ngayon lang gamiton ang San Mateo 16:18. Yan ano sa ragod tao nitong nga sa kalibutan. Nga 1,500 years nakapin human misakas Kristo sa langit. Usa pa nitong nga sa kalibutan ni mga pundoka. Nga ila day patuo nga tinukod silang Kristo. Ngayon lang gamiton ang San Mateo 16:18. Ang hitabo taman lagi sila sa paumhaom o pasakay-sakay sa babasa para
ending. But in reality, tinukod ang tao. Na naman tayo factual history. Asa man ta mo base. Aham ta mo tuo. Nining chismis lang. Kaugaliwa lang ng pangunauna. Murag daman sa damgo, sa natug, na busog gayo. Or kanini ang mga factual evidence, fact from history. Gikan sa mga general references. O gikan sa mga or standard references. So na lang mga igsoon ko na ni Kristo, mga viewers and followers. So salamat kayo sa iyong pag-view. Ug naa mo yung mga comments, clarification, mahimo mo comment sa atong comment sections. Na may pangutana, pwede diha pangutana kay atong tubagon. Or kaha, mo suggest mo kung sa atong next topic. So, ayag kalimot sa pag-follow gyud. Kaya labos tanan, comment din ha kung sa angay ninyong i-comment may tungod sa tuang segment or episode. O niya, don't forget to like, share. I-share pod kay para sa itong makiksunan mga Katoliko. Ngayon po sila ma-educate, may tungod niya itong pagtulunan sa Iglesia Katolika. Labos kasaysayan nga natong topic, ang history of the Catholic Church. Nga daghan guys lag mga pasangil nga mga founders nga wa gay mabasa sa historical facts nga recorded, coherence and cohesive. So diha lang tataman. Daghay ka salamat. Og may God bless us all always. Bye-bye.